ating mga puso para po sa pagbibigay. Ang pagbibigay sa Panginoon ay hindi po mahirap. Ngunit may mga dahilan kung bakit ito maaaring maging hamon para sa atin. Ano nga ba ang mga dahilan? Una, kawalan ng tiwala. Hindi lahat ay naniniwala sa Panginoon o sa Kanyang mga plano. Hindi tayo naniniwala na God will provide. Pangalawa, takot sa kawalan. Natatakot tayo na ibigay ang ating mga ari-arian dahil takot tayo na mawalan. Naku, pag binigay ko to, wala na ako. Pangatlo, pagmamalasakit sa sarili. May mga tao na nakatutok sa kanilang sariling mga pangangailangan at kagustuhan. Sarili muna bago si Lord. Pang-apat, kawalan ng pag-unawa. Hindi lahat ay nakakaunawa sa kahalagahan ng pagbibigay sa Panginoon. Ano nga ba ang kahalagahan sa pagbibigay? Una, pagtibay ng pananampalataya. Ang pagbibigay po sa Panginoon ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang mga plano. Pangalawa, pagpapakita ng pasasalamat. Ang pagbibigay ay isang paraan upang ipakita ang ating pasasalamat sa mga biyaya at pagpapala na natatanggap natin mula sa Panginoon. Pangatlo, paglago espiritual. Ang pagbibigay ay maaaring magdulot ng paglago ng ating espiritual at pagkakaisa sa Panginoon. Last po, pagpapala. Ang pagbibigay ay maaaring magdulot ng pagpapala sa atin at sa iba. Hindi lamang sa material na bagay, kundi pati na rin sa spiritual. Nawa po ang pagbibigay sa Panginoon ay hindi po maging hamon sa atin, bagkus maging kagalakan po ito sa atin. Bago po tayo magbigay, tayo po ay manalangin. Panginoon, Amang mapagmahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong pag-ibig at kabutihan na aming nararanasan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagpapala na iyong pinagkakaloob sa amin. Salangin po namin, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ng hanap buhay ng iyong mga anak. Pakaingatan mo kami at palakasin. Nawa, Panginoon, sa bawat pagtanggap namin ng mga pagpapala mo, ay maging blessing din po kami sa iba, upang patuloy na dumaloy ang biyaya sa aming buhay.